Ang impormal na sektor. Ano ang informal na sektor? Ano nga ba ang informal na sektor? Ang informal na sektor ay binubuo ng mga gawaing nasa labas na formal na industriya o tinakda ng batas. Ang kanilang gawain ay hindi nakatala at hindi bahagi sa pagsukat ng pabansang kita. Ito ay kilala rin sa tawag na hidden economy, invisible economy at underground economy. Mayroong iba't ibang anyo ang informal na sektor. Ito ay hindi nakarehistro, hindi nakatalang ekonomiya at ilegal na ekonomiya. Ang hindi nakarehistro na ekonomiya ay binubuo ng mga negosyo na walang kaukulang permiso mula sa pamahalaan, kagaya ng yosi vendor at sidewalk vendor sa kalsada. Ang hindi nakatalang ekonomiya ay ibinubuo ng mga legal na negosyo ngunit hindi nagdedeklara ng tamang kita dahil sa hindi pagbigay ng resebos sa kanilang transaksyon. At ang ilegal na ekonomiya, ito ay binubuo ng gawaing pinagbabawal sa batas gaya ng pamimirata, pagbebenta ng droga, pagbebenta ng baril. Tinalakay sa aklat sa economics mga konsepto at aplikasyon ang ilan sa mga dahilan kung bakit pumasok ang mga mamamayan sa informal na sektor upang makaligtas sa pagbabayad ng buwis sa pamahalaan, makaiwas sa masyadong mahaba at masalimuot na proseso ng pakikipagtransaksyon sa pamahalaan. Kawalan ng regulasyon mula sa pamahalaan na kung saan ang mga batas at programa ay hindi na ipapatupad ng maayos, makakapaghanap buhay ng hindi nangangailangan ng malaking kapital puhunan, malabanan ng matinding kahirapan. Gayunpaman, masasabi rin natin na ang paglaganap ng informal na sektor ay nagpapakita ng ugaling mapamaraan ng mga ng kahirapan. Ipinapakita rin ito ang pagiging matatag laban sa sariling pangkabuhayan, gaya ng mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, maliit na pasahod at mababa na antas ng edukasyon. Sa kabilang dako, ang pag-iral ng informal na sektor ay nagdudulot din ng masamang epekto sa ating ekonomiya, gaya ng pagbaba ng halaga ng nalilikan na buwis. Hindi rehistrado ay hindi rin sila nagbabayad ng buwis. Ang banta sa kapakanan ng mga mamimili dahil hindi rehistrado, sila ay hindi dumaan sa pagsusuri at maaring hindi nakasunod sa mga safety at quality standards ng Consumer Act of the Philippines. At ang paglaganap ng illegal na gawain, ito ay dahil sa kagustuhang kumita ng mabilisan ang mga tao ay nauudyukan na pumasok sa mga illegal na gawain na ipinagbabawal ng batas, ang informal na sektor. Ang informal na sektor ay paraan ng mamamayan upang magkaroon ng kabuhayan o dagdag na kita sa tuwing panahon na pangangailangan at kagipitan. Ang kawalan ng sapat na hanap buhay at ang kahirapan ang siyang natutulak sa tao na pumasok sa ganitong uri ng sitwasyon. Ang paglaganap ng informal na sektor ay isang global phenomenon, gayunpaman hindi maikakaila ang kontribusyon nito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, partikular na sa pagbibigay ng empleyo o hanap buhay sa mga mamamayan. Bahagi ng ekonomiya na bumuo sa malaking bahagda ng mga manggagawa na walang formal na hanap buhay. Panandaliang solusyon sa suliranin ng mga mamamayan na walang hanap buhay. Hindi nakatala at hindi bahagi ng pambansang kita. Gaya na nasa larawan, ito ay walang formal na hanap buhay at panandaliang solusyon lang at hindi rin ito sapat ang kanilang kinikita sa gastusin nila sa araw-araw at hindi rin ito bahagi ng pambansang kita. At mayroong graphic organizer ang informal na sektor. Una, gawaing pansibiko, kawanggawa at panrelihiyon. Pangalawa, mga sari-sari stores, pagtitinda sa sidewalk, paglalako ng kalakal at serbisyo. Iligal na gawain tulad ng pagnanakaw, privacy at prostitution. Gawaing maaaring isakatuparan sa loob lamang ng tahanan. Kahalagahan ng informal na sektor. Sinasalo nito ang mga mamamayan na hindi makapasok bilang ang mga regular na empleyado sa isang kumpanya. Nagbibigay ng pagkakataon sa maraming Pilipino na makapaghanap buhay. Nagsisilbi itong tagasalo ng mga mamamayang may mahigpit na pangangailangan. Malaki ang naitutulong sa mga consumer ang mga kalakal at serbisyo mula sa informal dahil sa mura nitong halaga. Epekto ng informal na sektor sa ekonomiya. Pagbababa ng halaga na nalilikom na buwis.
Ito daw ay nangangahulugan na malaking pagbawas sa kabuuang koleksyon o maaring kitain ng pamahalaan sa pangongolekta ng buwis. Banta sa kapakanan ng mga mamimili. Ang mga mamimiling tumatalikilik dito ay maaring mapahamak, maabuso o mapagsamantalahan. Paglaganap ng mga illegal na gawain dahil sa kagustuhan na kumita na may bilisan. Ang mga tao ay nauudyok na pumasok sa mga gawaing illegal o labag sa mga batas. Kung ako ang inyong tatanungin, namimiss nyo na ba ang kumain ng ganitong mga produkto na madalas nating nakikita bago pumasok sa paaralan o pagkauwian? Sa inyong palagay kaya, ang kanilang kinikita ay kabilang ba rin ba sa GDP? Naisip niyo rin ba ito? Dahil hindi kasi lahat ng nagbebenta sa Pilipinas ay nakabilang na rin sa GDP. Dahil maaari silang makabilang sa informal na sektor. Ang informal na sektor ay sektor raw ng ekonomiya na salat o walang formal na dokumentong kailangan sa pagsasagawa ng mga gawaing pang-ekonomiya. Ang kita ng informal na sektor ay hindi na isasa sa GDP. Ang mga katangian ng informal na sektor ay hindi nakarehistro sa pamahalaan, hindi nagbabayad ng buwis mula sa kinikita at hindi nakapaloob sa legal at formal na balangkas.